ayun na naman mga guys. Nagbabalik na naman ang inyong kusina. So mga guys, andito naman tayo sa kusina. Ang vlog natin sa mga araw na ito is about cooking na naman mga guys. So, ipapakita ko na naman sa inyo kung ano ang lulutuin natin. Mga simpleng luto lang to mga guys. Yung lutong pang probinsya, lutong pambahay lang to siya mga guys. Ang uulamin namin ngayong araw na to is ito na siya. Pakita ko sa inyo. So, yan mga guys. Manok to siya mga guys, ngakal. Ito. Manok to siya na ngakal. Binabad ko kanina sa tubig, pinalambot. Ayun. Tanggal na yung yelo niya. So, papakuluan muna natin to siya mga guys. Para lumambot. Kasi sobrang tigas nito na manok. Kasi kalto siya mga guys. So, mga guys, ilagay muna natin to siya sa pressure cooker para madaling lumambot. So ayan na guys, nalagay na natin siya sa ating pressure cooker. Pero hindi muna natin to siya i-pre-pressurize. Iyan muna natin siya mga guys. Pakuluan muna natin siya saglit. Saka itapon yung sabaw para matanggal yung impurities niya mga guys. So ayan na mga guys, oh. Ayan. So ayan na guys, kumulo na siya ng bahagya. So hanguin na natin to siya, itapon ang sabaw at saka uhugasan natin tong karne ng manok natin mga guys. Kasi ang ano natin dito, yung ano lang niya, yung mga dugo-dugo niya matanggal, saka yung amoy-amoy niya, yung lansa niya matanggal. So hugasan muna natin tong manok natin mga guys. So ayun na guys, siya na yung karne ng manok natin, tapos na natin hugasan. Linalagyan ko yan siya ng sibuyas, luya at saka bawang, saka natin pakuluan. Saka asinan ko natin siya mga guys para yung lasa niya manutsot. Saka lagyan na natin to ng timpla mga guys. Kasi ipipresyo naman natin to, hindi naman tayo mabahala na matagal lalambot. Kasi i-pressurize siya natin. So lagyan na lang natin siya ng asin at saka bitsin mamaya mga guys. So ayan na guys, nalagyan na natin siya ng asin at saka bitsin. Lagyan na natin to siya ng tubig. So, ayun na mga guys, nakasalang na siya mga guys. Maghintay lang tayo ng mga 10 to 15 minutes mga guys na minuto para i-check natin yung pinipressurize natin na karne ng manok if lumambot na ba siya mga guys. So, habang naghintay tayo na lalambot to siya mga guys, maghimay na naman tayo ng malunggay na pangsangkap natin. Gawin na natin yung mga sangkap, i-arrange na natin, linisan, balatan kung ano ang dapat balatan. So ayun na mga guys. So mga guys, ayun, naisalang na natin. So ang gagawin natin ngayon is maghimay tayo ng malunggay, balatan natin ang papaya, hiwa-hiwain natin yung mga sibuyas, luya, saka yung i-ano din natin mamaya mga guys. Basta i-arrange natin lahat ng mga sangkap na kailangan natin dito sa manok na ating linuluto. I-arrange na natin, i-prepare na natin mga guys. So, ang luto natin ngayon mga guys is simple lang. Hindi na natin siya igigisa. Pakuluan lang natin siya, palambutin lang natin. Katapos ihalo na natin lahat. Hindi na siya idaan natin sa gisa-gisa kasi napakataba ng manok mga guys. So ayun lang, luto probinsya talaga to siya mga guys. Parang nasa bukid ka na pakuluan lang siya, saka pagkatapos ilagay lahat ng mga sangkap. Yun lang siya na luto mga guys. At saka yung mga yung linuto natin na manok is, part ng manok is yung paa, pakpak, yung sa may thigh niya, yun lang siya mga guys. Hindi siya buong manok. Pinaghati-hati kasi namin to, yung paa ng manok, hita ng manok, yun lang linuto namin, pakpak ng manok at saka liig ng manok at saka ulo ng manok mga guys, at saka yung backbone niya mga guys ng manok mga guys. Yun ang ginawa namin ngayon, ginawa naming sinabawan. So tara na mga guys, samahan niyo na ako sa ating paghimay ng malunggay. Guys, ipakita ko pala sa inyo yung mga sangkap natin sa ulam natin na sinabawan ng manok. Ito siya mga guys. Meron tayong papaya, tanglad, sibuyas, malunggay, saka luya. Ito, sibuyas down mga guys. Saka siling haba, saka chicken stock, sa pamintang buo, bitsin, at saka asin. So yan lang mga guys ang sangkap natin mga guys sa lulutuin nating manok ngayon mga guys. So mag
umpisa na tayo ito mga guys. Paghimay natin malunggay. Alam niyo ba mga guys kung saan? Hindi natin ito binili ang malunggay mga guys. Pinitas din natin dyan lang sa unahan ng akomodisyon namin. May tanim kasi doon ng malunggay. Namimitas lang ako doon. Saka ingat-ingat lang baka makita tayo ng caretaker. So wala namang nagano doon mga guys. Walang bantay. So nasa gilid lang siya ng kalsada. So pinipitas na lang namin ito. So pag may bantay, magpaalam tayo. Para hindi sila namimigay. So ito, wala namang bantay. Nakailang beses na ako doon namitas. Wala namang naninita. So baka pwede lang. So ayun naman guys, umpisa na tayo. Guys, nag-imay pa tayo. Ang dami itong malunggay kinuha ko mga guys. Masarap kasi pag maraming malunggay ang tinulang manok natin mga guys. Tinulang manok ang ulam natin ngayon. Sobra na lang yan sa mga tinulang din namin mga manok guys. Nalala nyo yun dati yung pinakita ko din. Isang buong manok yan, mga 4 to 5 kilos yata yung isa. Kalyon siya. Pinili namin. Buti pa nga dito, mura lang ang manok mga guys. Napakahirap mag-poultry dito dahil sa klima na napakainit. Pero magkano lang yung bili namin sa manok mga guys? Na mga 5 kilos yata yun kasi sobrang bigat. Mga 5 kilos. 450 lang siya mga guys. Tama, 450 lang siya mga guys. Yung binili namin, kung i-convert natin siya sa piso, yung 30 real. So di ba mga guys, napakamura lang. Kaysa dyan sa atin sa Pinas, sobrang mahal ng manok. Pero dito napakamura lang ng mga bilhin mga guys. Lalo na dati na wala pang tax rate nang nag-tax free ang Saudi, napakamura na talaga guys. Ngayon, parang gaya sa amin ng mga OFW, ramdam din namin ang kamahalan na dito dahil napakalaki ng tax na ngayon dito. 15% ang tax ngayon mga guys. Kaya parang may kamahalan na dito ang mga ano nila binibinta dito. Pero kung i-convert mo sa cash yung yung manok, mas mahal pa din dyan sa atin sa Pinas mga guys. Mas ikumpara natin dito. Mura pa rin dito mga guys. Pag conversion ang pag-uusapan natin sa mga binibili natin rito. Saka ano ka talaga, mamangha ka kasi dito ang hirap dito kasi napakainit. Pero inanuhan talaga nila na makapaggawa sila ng farm. Alain mo, may mga farm sila dito ng kamatis, okra, kangkong. Halos lahat ng gulay na nasa Pilipinas, na nandiyan sa atin sa Pilipinas, nandito rin sa Saudi. May pakwan sila. So kalabasa, halos lahat, alugbati, lahat. Minsan nga may yung mga prutas. Sa bagay, yung mga prutas, ang iba niyan, export na, galing ka sa ibang bansa, yung mga prutas nila dito ng iba. Pero yung pakwan talaga nila, sa kanila talaga to rito. Napakamura lang mga guys yung pakwan pag ting-init na dito. Murang-mura lang ang pakwan. Grabe. Si pamimigay na lang. So kaya mga guys, magtaka ka. Pati asukal dito mga guys, napakamura mga guys. Wala naman ditong sugar cane. Bigas. Napakamura lang kung ikumpara dyan sa atin. Kaya wala. Sablay na naman ang Pinas mga guys. Kaya sinasabi nila, minsan nag-viral na yung nasana daw yung tag 20 na lang ang kilo ng bigas sa atin. Pero ayun, naniwala naman kayo sa tag 20. Hindi na yung bababa ang bigas mga guys. Kung dapat sana kukontrolin ang presyo na hindi tataas. Pero kung pababaan natin, hindi na pwede.
Kasi alam nyo naman din sa panahon ngayon, lahat nagsitaasan. Pero dapat kinokontrol na hindi na sobrang taas na ng mga bilihin. Kinokontrol siya mga guys. Hindi na natin pwede pababain, ibalik sa dati kung ano dati ang mga presyo. Hindi na yan pwede. Pero ang magawa lang ng gobyerno natin is i-control ang presyo na hindi na tumaas. So yun na mga guys, huwag na natin pag-usapan yun. Problema na nila yun. Hindi, problema din natin. Totoo talaga yan mga guys. Tayong lahat na problema din. Sambayanan yan ang problema mga guys. Dahil laki ng epekto sa atin sa mga ganyang bagay na yun. Sobrang taas na ng bilihin sa atin mga guys. So yun na mga guys, kung narinig nyo, ayun, nag-umpisa na siyang kumulo mga guys. Nag-umpisa na yan. So magbilang na tayo ng 10 minutes. So 2:35, alas 2:35 pala ng hapon ngayon dito mga guys. So hahanguin ko yun alas 2:45 dito. 2:45 dito ngayon guys. Inorasan ko na siya ng 10 minutes lang mga guys. So mga guys, tatapusin muna natin itong paghimay. Parang taas na ng pinag-usapan natin. So ayun na mga guys, tapos na tayo dito sa paghimay nating malunggay. Tapos na tayo sa pagbalat at pag-slice nating papaya. Yun mga guys. Saka yung luya natin, ay iwa-iwa na natin. Yung tanglad natin, yung sibuyas, yung siling haba, saka yung sibuyas down. Yan, tapos na sila mga guys. So puntahan na natin mga guys yung manok na pinalambot natin. So ayun na naman mga guys, yung manok na pinalambot natin nasa pressure cooker pa. So lagyan natin ng tubig. Dito, buksan natin ang gripo para madali siyang lumamig, matanggal yung pressure niya sa loob. Yan ang technique mga guys sa pagtanggal kaagad ng pressure sa loob ng ating pressure cooker. So ayun mga guys, pakinggan nyo. Diba? Saglit lang, nawawala kaagad yung whistle niya. So ayun mga guys, i-check natin mga guys kung tama na ba siya mga guys. So ayun na mga guys, kung napansin nyo yun, no? Yun na yung pinalambot natin na manok. Napaka-sobrang taba. Ayan, kaya nga hindi ko na siya igigisa. So mga guys, isunod ko na dito ang papaya. Pero itong manok natin mga guys, hindi pa siya masyadong malambot. Pero isusunod ko na ang papaya natin dito para halos magkasabay silang lumambot mga guys. Kasi yung papaya natin is makakapal yung pagkahiwa ko. So ilagay na natin dito yung papaya natin mga guys. So mga guys, ayun, lumambot na yung manok natin. Medyo may kalambutan na siya kaunti. Ilagay na natin itong papaya natin mga guys. Ayun, ilagay na natin yung iba. Ito pa mga guys. Tadang! Dinamihan ko ng papaya mga guys kasi paborito ko kasi itong papaya pag magluto tayo ng sinabawang manok. Napakarami ito na papaya mga guys. Ayan. So hintayin natin medyo lumambot ang papaya mga guys. Ilagay din natin mamaya ito yung ibang sangkap natin mga guys. So ayan na mga guys, malapit nang lumambot ang ating papaya mga guys. Isunod na natin yung tanglad natin mga guys. Yun, para yung katas ng tanglad lalabas siya maigi mga guys. At saka halo sa laman at sabaw para masarap lalo ang sabaw natin mga guys. At saka para lalabas yung aroma ng mga guys, tanglad. Ayan. Parang kulang ang sabaw natin mga guys. Dagdagan natin ito may kaunti mga guys. O ayun na mga guys, ilagay ko na din yung luya natin. Pandagdag luya natin ito mga guys. Ayan. Diba kanina linagyan na natin ng luya. Ayan. So ayun na mga guys, kumulo na siya ng maigi at saka nadagdagan ko pala ito ng kaunting tubig mga guys. Kasi kunti lang kanina ng tubig, parang kunti lang siya. Ngayon okay na ito siyang sabaw mga guys. Excuse. So isunod na natin dito yung sibuyas natin mga guys kasi medyo malambot-lambot na yung natin, papaya. So ito muna ang sibuyas na ito mga guys. Kung sa amin pa sibuyas Bombay ang tawag namin dito. Isunod na natin yung siling haba natin mga guys para maanghang-anghang ang sabaw natin. Sarap pag maanghang ang sabaw. So yun mga guys, ilagay na natin yung malunggay natin dito kasi luto na to siya mga guys. Ang papaya natin tama-tama na siya sa lambot. Huwag lang natin masyadong palambutin din ang papaya mga guys. Parang may kunting crunchy siya na pag kinakain natin yun mga guys. Ayan. Sunod muna natin itong sibuyas daw natin mga guys. Ito na malunggay natin mga guys. Isunod na natin. So ayan na malunggay natin mga guys. Linagay na natin. Ayun. Pansin nyo. Ayun. Medyo pahinaan natin ang apoy mga guys.
So ayun na mga guys, yan na yung malunggay natin mga guys. Patayin na natin ang apoy mga guys kasi luto na to. Saglit lang to mga guys ang malunggay kasi mainit na yung sabaw natin. Kailangan lang natin to siya i-half cook. So yan na mga guys. Oh. So ayun na mga guys, dito naman nagtatapos ang mga vlog natin sa mga araw na to. Maraming salamat po sa inyong lahat mga guys sa walang sawa pagsuporta sa ating channel. Mula umpisa hanggang dulo sinasamahan nyo ako. Ito na naman tayo, yan o, luto natin. Yan ang luto natin yan. So ayun mga guys, maraming salamat talaga sa aking mga silent viewers, sa aking mga kapwa OFW, maraming salamat po sa inyong lahat. At higit sa lahat sa ating Panginoong Hesus na binigay niyang lakas sa ating na araw-araw na makapag-vlog o sa ating trabaho. Lahat, maraming salamat po Panginoong Hesus sa mga biyaya. At dito naman magtatapos ang vlog natin sa araw na ito. At saka huwag niyong kalimutan mga guys, mag-like, i-share, mag-comments, i-shares, at higit sa lahat, mag-subscribe na po kayo mga guys. Hit the notification bells para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploaded na mga videos. And this is it, yours truly, Michael Variety Show. Saying goodbye, God bless as always, much love. I love you all. Babus!